akin, ha? Lagi kitang pinalalagpas, but not this time. Ipapupulis kita. Ligpitin mo na. Akala ko po ba may surprise? Meron pa rin, pero hindi na dito. Alam mo, kung yan yung kailangan kong gawin para seryosohin nila ako, tsaka hindi lang yung edad ko yung nakikita nila, gagawin ko yan. Alam mo, palitan mo lang kaya ako. Mag-janitor ka na lang. Pinapagawa po sa akin niya ng Chief Fresco po kasi may kasalanan po ako sa kanya kaya ginagawa ko po yan para po makabawi. Kapag nahihirapan ka, kapag kailangan mo ng tulong, nandito lang si nanay, ha? Magsasabi ka lang sa akin, palagi. May records pa rin kayo ng mga estudyante sa med school, right? Anong plano mo? Bakit? Anong gagawin mo? Baka balikan ka nun. Bakit? Ano pwede nang gawin? Bata ka pa talaga, kaya wala kang alam. Pero kung gusto mong matigil yan, stand up for yourself. Baka lalong pag-initan si Annalyn because of your suggestion. Eh di better, para tuluyan na talagang umalis yan dito sa ospital. Siya po ba? Oo, siya nga. Lynette! Okay na. Bata, bawal ka dito. May kakausapin lang po ako sa loob, tsaka hindi na po ako bata. ID mo. Alam na namin yung mga peking ID na yan. Huwag ka nang makulit. Kundi tatawag kami sa barangay. Kuya, totoong ID po ito. 18 na po ako, tsaka doktor po ako. Hindi, alam na namin yan. Huwag na kang piglolo ko. Totoong ID nga po ito. Hindi, umuwi ka na. 18 Bawal ang na bata nga po dito. ako. Hindi po maniwala. Umuwi ka na, sige na. Ano nangyayari dito? Ayoko papasukin. Eh ma'am, bawal ang bata rito eh. Kuya, hindi na nga ako minor. Okay lang, ako na bahala. Tatawagin ko na si doktora. Antay ka lang dito. Hello, Doc Antonio? Nasa agenda bar po ako. Hinintay ko si Dr. Enriquez. Masasabihin sana ako sa kanya eh. Gusto ko lang naman na masabi sa kanya yung nakaramdaman ko. Kasi baka mamaya, next time, baka maabuso na ako, di ba? Doktora Santos, sinong maabuso sa'yo? Ako? I want you to decorate this room dahil may surprise retirement party for Dr. Cal in 2 hours. Maganda. Okay, ligpitin mo na. Akala ko po ba may surprise? Meron pa rin, pero hindi na dito. Akala ko ba kailangan na yung sasakyan niya? Kaya ako nga tinapos to agad eh. Ano ka ba? Obviously, she's bullying you. Wala na pala akong kailangan gawin kasi may ibang taong may ayaw sa'yo. Sa totoo lang, mali itong pinapagawa niya sa'yo. Call her out for abusing you. Mama, pulis! Huwag niyo po akong hahabulin! Wala po akong kasalanan! Manong, wala po akong kasalanan! Maniwala po kayo sa akin! Wala po akong kasalanan! Hindi, tatakbo ka pa eh. So, sinong sinasabi mong umaabuso sa'yo? Ako ba? So, sinong sinasabi mong umaabuso sa'yo? Ako ba? Hindi po, Dok. So, bakit gusto mo akong kausapin? May problema ba? Wala po, Dok. Sasabihin ko lang po sana sa'yo na nalinis ko na po yung kotse ninyo. May papagawa pa po ba kayo? Wala na. Pwede ka na umuwi. Bawal ang minors dito. Dok naman, 18 na po ako. Mukha kang high school. Baka kung ano sabihin ng mga tao. Sige na, umuwi ka na. You should have told her. Wag na. Kapag sinabi ko pa yun sa kanya, di magkakagulo lang. Titiisin ko na lang lahat. Sige na nga, umuwi ka na. Bawal ka naman dito eh. Hindi. Inintay ko pa si Doc Antonio.
Bakit? Eh, sabi niya pupunta daw siya, atayin ko daw siya. Ang mauunahan ka pa ni Annalyn ah. Hello, never siya magugustuhan ni Luke. Eh, ba't siya nagpapaantay kay Annalyn? Ikaw nga, hindi mo alam na pupunta siya dito eh. Eh malamang, nagpaawa na naman yung babae niyo. Expert siya rin. Ano nang gagawin mo? Kailangan masira siya kay Dr. Enriquez. And I know exactly what to do. Paano? Ano? Wala po akong kasalanan. Mamang pulis! Mamang pulis, parang awa niyo na po. Wala po akong kasalanan sa kanya. Maniwala po kayo sa akin. Wala po akong ginawa. Ma'am! Ma'am, wala po akong ginagawang kasalanan sa inyo. Maawa na po kayo sa akin. Huwag niyo po ako'y pumuhuli sa pulis. My God, Lynette, don't be so melodramatic. Hindi kita pinahuhuli. Nagpasama lang ako dito sa pulis kasi hindi ko alam kung saan ka nakatira. Then I was so shocked. Bigla ka na lang tumakbo. Ah, sir, maraming salamat. Ako na po ang bahala dito. Sige, ma'am. Salamat po. Sige po. Ma'am, ano ho bang kailangan niyo sa akin? Oh, Doktora Santos, ba't nandito ka pa? Inaantay ko lang po si Doc Antonio. Papunta na daw po siya. Umuwi ka na, baka maabutan ka ng curfew. Hello po, Doc. Hello, Doktora Santos. Nandiyan ka pa ba sa bar? Opo. Bakit po? Huwag kang aalis. Gusto ko sanang humingi ng paumanhin sa'yo at magpasalamat. Bayad sa utang loob ko sa'yo. I don't want to think that I owe you for the rest of my life. Ma'am, hindi po ako humihingi ng kapalit. Hindi po ako humihingi ng bayad. Kung ano man po yung ginawa ko kanina, okay na po. Hindi ko na pong iisipin yun. Sige po, ma'am, mauna na po ako. Pasensya na po, ma'am. Sa Apex nagre-residency ang anak mo, hindi ba? Kaya mo siya pinuntahan kanina, tama? Doktora Santos, bakit mo binutas yung gulong ko? Po! Doc, wala po akong binubutas na gulong. Ah, so pagkatapos kong ipalinis sa'yo yung kotse ko, bigla na lang nabutas yung gulong. Doc, wala po talaga akong alam sa sinasabi po ninyo. Hindi po ako yung gumawa nun. Gumaganti ka ba? Kasi feeling mo ina-abuse kita? Yung ba yung gusto mo sabihin sa akin kanina? Doc, hindi po. Hindi ko po talaga alam kung ano po yung sinasabi ninyo. Hirap na hirap ka ba sa pinagawa ko? Inaabuso ba kita? Doktora Santos, wala pa yan sa mararanasan mo bilang isang doktor. This was just a test of your patience and perseverance. And clearly, you failed dahil immature ka pa. Konting hirap, reklamo agad. Ano? Gusto mong umiyak? Go ahead. Cry like a baby because that's exactly what you are. A baby trying so hard to be an adult. Alam mo, sa inasta mo, I don't think you'll survive the residency. Dahil ang pagdodoktor is not just about intelligence. It's also about attitude and maturity at wala ka nun. So kung ako sa'yo, mag-iisip-isip na ako kung para talaga sa akin ang pagdodoktor. Ma'am, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo po idadamay ang anak ko. Ako na lang po. Wala pong kasalanan ng anak ko. Wala rin po akong kasalanan sa inyo. Lynette, relax. Gusto ko lang naman magpasalamat sa iyo eh. Alam ko namang hindi ganun kalaki ang sweldo ng resident. At alam kong hindi rin naman maganda ang kita mo, kaya tanggapin mo na to, please. Ma'am, Please. hindi ko po matatanggap yan. Pasensya. Ma'am! Ma'am! Okay lang po ba kayo? Nilo at ako. Ma'am!
Ate! May gusto pang magpakarwa sa parking, oh. Ay, sungit yan. Pwede ba? Wala ako sa mood para makipag-asaran ngayon, ah. Seryoso naman pala yung bata. Bata? Ano, pati ba naman ikaw? Yan din yung nakikita mo sa akin, yung edad ko. Lahat kayo hindi nyo nakikita na masipag din ako, na magaling din ako, tsaka doktor din ako. Ganon? Hindi mag-quit ka. Balik ka ng high school. Ba't naman ako magka-quit? Eh, iyak ka ng iyak eh. Tsaka, hanap ka lang na ulit ng trabaho na di ka papagalitan, yung pupuriin ka, yung bibilib sila sa'yo. Hindi ako pwede mag-quit kasi pangarap namin to ng nanay ko. Tsaka hindi naman yung sinasabi ko eh. Yung sinasabi ko dito, sana man lang mabigyan ako ng tsansa para mapakita yung kakayahan ko. Paano mo may papakita kung iyak ka ng iyak? Mag-artista ka na lang kaya. Tingnan mo, oh, nagdudumi ka pa dyan, pupunasan ko pa yan. Maliit man yung butas ng karayom. Nakakalusot ka pa rin. Ikaw pa ba? Ang galing-galing mo. Diba? Artistahin! Ma'am, ito po, uminom po muna kayo ng tubig. Salamat. Eh ma'am, baka naman po gutom kayo, kaya po kayo nahilo. Pagod lang ako siguro dahil hahahabol sa'yo. Bilis mo kasi tumakbo eh. Eh, ma'am, kumain po muna kayo sandali. Meron po akong niluto dito. Ma'am, kain po muna kayo. Salamat. Mag-isa ka nandito? Ah, hindi ho. Dalawa po kami ng anak ko. Ah, mabuti naman. Malungkot ang mag-isa eh. Ano nga pala trabaho mo? Nagbebenta po ako ng mga niluluto ko sa isang opisina. Eh, racket lang yun eh. Hindi yun regular na trabaho. Pero kahit papano, nakakapag-survive yung mga inaanak mo. Sarap! Talaga ho? Ay, salamat naman po. Salamat po. Thank you po. Dr. Santos, anong ginagawa mo dito? Dr. Enriquez, pinaayos ko po yung gulong niyo para makauwi na po kayo. Pasensya na po, Dok, ha. Pero malinis po talaga yung konsensya ko. Hindi po ako tinuruan ng nanay ko na gumanti. Sige po, Dok. Una na po ako. Ingat po kayo sa pag-drive. Dr. Santos, sandali. Bakit po, Dok? May papaayos pa po ba kayo? When you talk to your patients, lakasan mo at laliman mo ang boses mo. Stand up straight. Teritoryo mo ang ospital. Huwag kang magpapasindak. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Kala ko ba alis ka na? Thank you po, Dok. Dr. Santos, akala ko ba uwi ka na? Gusto mo sumabay ka sa akin? Hatid na kita. Ay, ako, Dok. Okay na po. Tsaka tatambay pa po ako dito eh. Sabi ko na nga ba, tatanggihan mo ako eh. Buti na lang ready ako. Kaya sasamahan kita tumambay. Coffee? Thank you, Dok.
Pogi ng bait-bait pa. Sabi mo? Wala po, sabi ko. Ang bait-bait niyo po kasi kinakausap niyo ako kahit hindi tayo magkaedad. Tapos yung trato niyo sa akin parang magka-level lang tayo. Ayoko po kasi nung tinatrato po akong parang bata. Nung high school ako, pinag-aaral ako ng parents ko sa US. First day of school, I didn't know what to do. Hindi nga ako magaling mag-English nun. I was this small kid from the Philippines. Tapos yung mga classmates ko, ang tatangkad. Hindi sa ayaw nila sa akin. It's just that wala silang pake. Hindi nila ako kilala eh. Ano pong ginawa niyo? Eh di nagpakilala ako. I just made them understand that I'm just like them. Hindi ako alien. Kinuha ko ang loob nila. Kasi ang thinking ko noon, if I was gonna spend the 4 years of my life there, I needed to make sure that I enjoy it. And the only way for me to enjoy it is if I have friends. Ako, Lynette, may bad news ako sa'yo. Hindi ka na makakapagtinda ng ulam doon sa opisina. Ay, may bisita ka pala. Alis na lang ako. Hindi. Sige. Mauna na rin ako. Ay, sige ho, ma'am. Ako, Lynette, please, tanggapin mo na. ay, naku ma'am, wag na po. Hindi naman po kailangan. Ano naman ang hirap sa inyo? Masyado kayong ma-pride eh. Ito na nga ang grasya, kumakatok sa pinto. Ayaw niyo pang buksan. Ma'am, hindi naman po kailangan talaga. Sapat na po sa akin na nagpunta po kayo dito sa bahay. Okay na po yun. Salamat po. Sige, salamat. Mauna na ako. Sige po ma'am, ingat po kayo. Thank you. Lynette? Pera ba yon? Oo. Bakit kanya binibigyan ng pera? Kasi munti ka na siyang mahulugan ng timba. Niligtas ko siya. Bakit hindi mo tinanggap? Bakit ko tatanggapin? Hindi naman niya ako kailangan bayaran. At saka isa pa, diba palagi ko sinasabi sa anak ko, kapag tumutulong ka sa kapwa mo, wala kang hinihinging kapalit. Lynette! Hindi mo hiningi yun. Binibigay niya sa'yo, di ba? Nakakainis ka talaga, Lynette. Kahit kailan ka. Ewan ko sa'yo. Hindi maganda. Salamat ka, gutom ako. Sige nga, anong gagawin mo ngayon? Wala ka nang pagbebentahan ng ulam. Sarap. Paano kung ayaw po talaga nila sa'yo? Well, that only means you haven't tried enough. I mean, don't get me wrong, Dr. Santos. Hindi naman siya required. Ang sa akin lang is bilang doktor, mahirap ang trabaho natin. Pero magiging magaan yan kung may mga kaibigan tayo. Ka tumatawa. Wala! Iniisip ko po kasi yung sinabi niyo kanina. Kasi sabi mo, ang liit mo po kumpara sa mga kaklase mo. Sila ang tatangkad. So, iniisip ko, paano kung kaklase niyo din ako? Di kawawa naman ako tingnan. Grabe ka sa akin. Bigyan na nga kita ng coffee. Thank you. Pero ano po bang height mo dati? Secret? Bakit? Insecure ako dati. Miss na kita, anak. Oh, anak. Nandito ka na pala. Miss na miss din po kay Tanay. Kumain ka na ba? Gusto mo ipagluluto kita, ha?
Ay, hindi na po. Okay na po ako. Kumain na po ako. Tsaka magpahinga na po tayo. Ang aga ko pa po kasi bukas eh. Ito naman, anak. Hindi ka pa nga natutulog eh. Iniisip mo na yung pagising mo bukas. Sorry po, Nay. Ang aga ko pa po kasi gigising eh. Eh, bakit ka maaga dapat gumising? Eh, gagawan ko pa po kasi ng pagkain yung mga katrabaho ko po. Paglulutuan ko pa sila. Tsaka para meron na rin po kayo pang almusal bukas. Bait naman ng anak ko. Salamat, ha. Alam mo, anak, natutuwa ako kasi may mga kaibigan ka na. Kahit pa paano, magtutulungan kayo sa trabaho, diba? Ay, anak, alam mo ba? Naku, meron akong bagong natutunan na recipe. Ipapatikim ko sana sa'yo. Eh, kaso naman, itong ninang mo, naku, inubos lahat. E bale, gagawa na lang kita ulit. Eh, gusto ko sana, anak, sa birthday ko, ihahanda ko yon. Ibitahin mo yung mga kasamahan mo, ha? Para mas... Good morning! Uy, may dala akong food oh. Kain tayo, tara. Ano kaya sayang naman. Toxic sa ward. Mamaya, kain kami. Bye-bye. Sayang. Eh, tara, kain po tayo. Mukhang sarap to ah. Effort ka, baby girl ah. Kaso, kumain ako eh. Busog pa ako. Hindi kasi sila kumakain ng galing sa kung sino-sino lang. Baka ma-food poison sila. Malinis naman tong dinala ko, Zoe. Ano ba yan? It's just egg and whatever. Ito naman kung makaalok, kala mo sarap ng food mo. Zoe, alam kong naiinis ka sa akin. Pero sana naman maging okay na tayo. Sana maging friends na tayo. Friends? Hindi tayo magiging friends. Hindi ako nakikipag-friends sa mga toddler. Kaya get away from me as far as possible. Okay? Oh, oops. I'm sorry. My bad. Doc Prado, Doc Joy. Hindi tayo sa caf. My treat. Iiyak na yan. Iiyak. Kamay sa'kin ay nagbigay kahulugan. Lumalaban ako upang ika'y gabayan. Lahat ng makakaya ay sa'yo ibibigay. You still eat that kid stuff and you tie your hair with that ribbon. Ano, grade school lang? Hot choco? Umiinom ka po niyan, Dok? Eh, di ba pambata po yan? Alam mo, you can drink whatever you want, do whatever you want. Kahit ano pang edad mo. Ako si Dr. Santos. Ano ka mo? Doktor ka? Nako, tumawag ka ng totoong doktor! Bilis! Ngayon ko lang naramdaman na mag-isa lang ako. Lynette, hindi ka nag-iisa. Hoy! Anong ginagawa mo sa anak ko? Ma'am, chinecheck ko lang po kasi tingin ko po meron po siyang appendicitis. Tingin mo! Eh sa tingin ko, hindi ka totoong doktor. Eh binabali-balento mo lang anak ko eh! Kaka-start mo pa lang. Wala ka pang isang buwan, pero kung umasta ka dito, kala mo ang galing-galing mo na. Sige nga, sabihin mo sa akin, ilang pasyente na ba yung nagamot mo ha? Tulungan niyo na yan ako. Sige na, operasin niyo na yan ako. Sige na. Tulungan niyo na, hindi na niya kaya